Okay, sa elbow naman, merong 8 na projection. Ayan, 8 yan. Merong tatlong A. Tatandaan mo yung tatlong A na yan. Ano yan? Meron kasing AP, merong AP oblique, saka merong HL. So, tatlong A. Ilan yung AP? Tatlo. Ilan yung oblique? AP oblique, dalawa syempre. Yung HL din, dalawa. Tapos, meron din dalawang lateral projection at meron din dalawang PA-HL projection. So, iisa-isahin natin yan. So, okay. Unahin na natin itong tatlong AP. Ba't naging tatlo? So, kasi, yan talaga, dapat isa lang yan. AP lang yan. Paano yung AP ng elbow? Pag mag-AP ka ng elbow, naka-extend lang yung kamay mo, nakaganyan. Nakaganyan yung kamay mo. AP. Hand supinated. Ayan, tapos na. Kaso, may mga pasyente na hindi kayang extend. Yan, nakaganyan lang. Hindi nila kayang extend. Kaya nga, meron tayong nangyari, meron dalawa. Merong partial flexion kasi patient can fully extend yung kanilang elbow. Meron ding acute flexion. Ngayon, pag yung elbow mo naka-acute flexion na, yung nakaganito, yan. Ang tawag na dyan, Jones method na. So, anuhin natin sila. So, yun, dalawa tinitingnan palagi dito. Kasi hinati mo nga ito eh. So, dito, distal humerus, dito, proximal humerus. So, either, yung central ray mo, kunyari, ito yung, dito na lang, dito. Kunyari, ito yung kamay. Ayan yung elbow. Hindi niya ma-extend. Either yung central ray mo, nandito sa distal humerus, ayan o, distal humerus, or nandito sa, proximal forearm. Alin lang dyan sa dalawa. Okay. Kapag ito kukunan mo, ito ididikit mo sa IR. Pag ito kukunan mo, ito ididikit mo sa IR. Tapos dun din yung central ray mo. Ganun lang siya kasimple. So, ayan. Next, ganun din sa acute flexion. Ganun din. Pero hindi naman siya na naka-acute flexion naman siya. Pwede mong itapat sa proximal forearm. Pwede mo rin sa distal humerus. Depende kung ano yung interest mo. Then, paras lang sila ng reference point na 2 inches distal to olecranon process. Okay? Then, kapag ito ang proximal forearm, syempre, makikita mo, open elbow joint space. Pag naman distal humerus, ang interest mo, makikita mo yung olecranon process. Okay na? Yan yung AP. Naging tatlo siya. So, tapos ka na dito sa A na isa. Tapos ka na dyan. Ikaw naman sa susunod na A. Kasi tatlong A eh. APOP naman. AP oblique projection. So, ito yung APOP. Syempre, pag APOP, may rotation yan. Pag naman extremity, di ba, merong medial, merong lateral. So, sa medial, paras lang sila. 45 degrees. Rotation medially. Ganun din sa lateral. 45 degrees rotation laterally naman. So, diretso ka na ng structure shown. Tatandaan mo lang yung 45. So, kapag ka medial rotation, makikita mo, coronoid process, tapos may kasama pang trochlea saka medial epicondyle, kasi medial nga eh. Kapag naman, lateral rotation, 45 ulit, makikita mo naman si radial head. Radial head in propel, tapos makikita mo rin si capitulum, saka si naman dito, lateral epicondyle. Yun naman yung makikita. So, yan si APOP. Tapos ka na. Tapos ka na dito kasi tatlong AP, dalawang APOP, dalawang ASIAL. Sino yung ASIAL? Si ASIAL may pangalan yan. Ayan. Si Coles method. Sa Coles method, nahati sa dalawa, coronoid process saka si radial head. Tatandaan mo lang para hindi ka malilito. Si coronoid process negative, si radial head positive. Kasi dalawa lang yung ito yung elbow flexion to eh. Elbow flex, 80 degrees kapag kay coronoid process. Mas mababa siya, negative nga siya eh. Tapos, 90 degrees naman kay radial head. Tapos, itong mga central ray, lahat yan 45. Lahat yan 45. Pag kay coronoid process, since negative siya, 45 away
from the shoulder. Tapos, pag nakasit, pag nakasupine, 45, ayun o, negative, caudad. Pag naman siya yung positive, siya yung, pag nakasit, 45 towards the shoulder, towards, palapit. Pag naman nakasupine, 45 cephalad. So, yan sila. Okay, tatandaan mo sa central ray, 45. Paulit-ulit lang yung 45 na yan. So, tapos ka na dito sa Coles method na dalawa. Tapos ka na dito sa part na to, sa elbow. Okay ka na. Dito ka naman sa lateral. Si lateral may dalawa. Mabilis lang naman yung kay lateral. Ayan. Ito yung dalawang kay lateral. Alam naman natin lahat na kapag nagla-lateral tayo ng elbow, kailangan naka-flex 90 degrees. Bakit? Pagka na yan, normal. Pero kapag ka may fracture, anong flexion lang? 30 to 35 degrees. Okay, bakit daw kailangan naka 90 degrees flex? Sabi ni Griswold, meron dalawang tinitingnan kasi. Pagka naka elbow flex 90, makikita mo si coronoid process improper. Tapos, fat pads are least compressed. Okay, yun. Kaya kailangan naka ano. Then next, meron din siyang lateral radial head series. Kasi pag naka-lateral na ganyan, yung radial head mo, pwede mo ikot-ikot ng ganyan. Yan yung series, oh. So, kapag nakasupine, saka external rotation, parehas lang yan. Makikita mo is radial head, radial tuberosity facing anteriorly. Pag naman pronated, saka internal rotation, makikita mo, yung radial tuberosity mo, facing posteriorly. So, yun lang yung lateral. Then, next, ito na tayo sa PA axial projection. Dalawa kasi yan, wala silang pangalan. Nagkakaiba lang sila pero malaki yung pinagkaiba nila. So, yung yung PA, pwede mong gawin in two ways. Pwedeng ito. Okay? Pagka, ito yung PA1 yung ginawa mo, PA axial projection. Arm rested vertically against the IR. Forearm is parallel to IR. Humerus is 75 from forearm. Paano yung tsura niyan? Tingnan nga natin. So, ayan. Ito yung tsura ng, pag mag-PPA ka ng elbow mo, paano gagawin mo? Ito yung itsura, oh. Ayan. Ayan yung 1. Ito yung 2. Halos walang pinagkaiba, parehas lang. Pero, ang pinagkaiba nila talaga, yung humerus, 75. Ito kasi yung pangalawang PA, 45 to 50. Yung angle yung pagka-flex ng kanilang elbow. Ayun. Tapos, magkaiba rin sila ng reference point. Kasi, dito sa 1, ulnar sulcus, dito sa pangalawa is olecranon process. Dito, yung central ray, perpendicular lang. Dito, dalawa pa. Bakit? Merong perpendicular, merong 20 degree toward the wrist. Kasi, yung structure show niya, nakadepende dito. Pag perpendicular, makikita mo, dorsum of olecranon process. Pag naman 20, curved extremities and articular surface of olecranon process. Matatandaan mo, yung pangalawang PA na 45 to 50, naka-focus siya dito kay olecranon process. Puro yun yung makikita mo. Pag perpendicular, posterior aspect nito. Dorsum posterior na aspect ni olecranon process. Pag naman 20, curved extremities and articular surface ng olecranon process na naman. Puro olecranon process yung 2. Tapos dito, ang makikita mo, radio-humeral bursitis o yung tinatawag natin na tennis elbow. So, yun. Ayan yung PA na dalawa. PA axial na dalawa. Ayan yung buong elbow mo. Ayan. Meron kang tatlong AP. Yung AP na talagang ginagawa. Pag hindi kaya gawin yan, hindi kaya mag-extend. Ayan, pwedeng partial flexion, pwedeng acute flexion. Pag acute, Jones na yan. Okay? Pag naman, apop, ayan, syempre, laging dalawa yung oblique natin. Medial rotation, makikita mo, coronoid process. Lateral projection, lateral rotation, makikita mo.
radial head. Pareha silang 45 degrees yung kanilang ikot. Then, si coils. Ayan, makikita mo si coils. Oh. Pagka mababa, tas puro negative, si coronate process yan. 80, 45 away, 45 caudate. Pag naman mataas, positive, radial head yan. 90, 45 towards, 45 sepalat. Okay? Lateral, napakadali. Ayan lang, 90. Pag hindi kaya, siguro ito, tatandaan mo itong pag-fractured. 32, 35 lang yung kanyang flexion. Tapos, sabi ni Griswold, kaya dapat 90 para yung coronate process in profile, tapos fat pad are least compressed. Kasi ito, basic. Pagka nakasupine, external radial tuberosity facing anterior. Kapag pronated, tapos internal rotation, since paras lang sila, paras lang din. Radial tuberosity facing posterior naman. Kasi ito, yung kakaturo ko lang, di ba? Yung una, tatandaan mo lang, yung una, 75 degrees. Itong pangalawa, 42, 45 to 50. Sa una, si ulnar sulcus, perpendicular lang, makikita mo, bursitis, tennis elbow. Sa pangalawa, olecranon process yung kanyang reference point, makikita mo, dun sa dalawang CR niya, dalawang central niya, pag perpendicular, dorsum, part ng olecranon process. Pag naman 20, curve, exterior, and articular surface ng olecranon process. Ayan na.